nga igihatag sa atong baptikon elder sa atong usa ka iglesia diri sa Bacolod sa may Fortune Town ni Sir Rui Herios ang atong usa ka mga retirado nga pulis sa dakbayan ining nga Bacolod. O sunod ni ana ang pagpaila-ila sa atong dinapit nga bisita nga igihatag kana paghimuon sa atong usa ka elder gikan dira sa Baan ni Elder Sam Being. Dayon ang atong mensahe, pagkahuman sa atong mensahe mao ang atong closing song na ang ato nga mga reflection. Man sa atong reflection ang atong closing song nga i-play lang gihapon. Dayon ang atong closing prayer gihatag sa atong usa ka autotikan sa Victorias Ibibagolo District, Sister Lourdes Cumana. Hinaot nga ang Ginoo magpakamayo ka nato nining kabuntagon samtang kita pamalandong sa mga pulong bisan pa sa mga eksperyensya nga gihatag sa ato nga speaker nining kabuntagon. Ang Dios magapakamayo ka natong tanan.
magampo kita mga kauturan. Ang kadayawan amon ginauli sa imong ngalan, balaan kagalangdon namon nga Dios. Salamat sa sining isa ka matahong mabugnaw nga kagahon nga amon angkon karon. Yari kami palapit sa imo sa sining tinion, sa kilala sa amon kaugalingon nga walay kasarang, nga nagkakinlanlan sa imong bulig, nagkakinlanlan ang Diyos sa imong pagsuportar, nagkakinlanlan sa imong kaluoy nga among padayon nga magtugob sa amon. O Diyos, nagahingyo kami nga sa kami magaplapit sa trono sa bugay sa sanitinlakda ang pagidahit sa langit among maangkon. Bidisyon ni o Diyos ang tagsa-tagsa sa amon. Bidisyon ni ining programa nga sa diin kami magdulong sa amon sa pagpakilala sa amon pagka-kinahanglanon sa imong bugay. Nga kinahanglan kami magmatinumanon, magmaluluyon, kag kinahanglan kami magmahinatagon sa gugma ginatag nimo para sa iban. O Diyos, bendisyon niya ang tagsa-tagsa sa amon karon, bendisyon niya ang amon manughamba sa other beings, samtang siya mag-share sa amon sang mensahe kung paano namo madaog ang amon kinaiya, ang amon batasan ng pagkadalo. Bendisyon niya ang tagsa-tagsa Diyos sa amon. The rest of the program for this morning, this all we ask in the most precious and loving name of our God, through the Son, Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Thank you, Brother Ray. Actually, it's not Elder Bihing who will be giving us the message, but rather he's the one who will introduce our speaker. Siya mo introduce ato ang speaker karon devotional nato atong ihatag panahon sa kay Elder Sam Bihing to introduce sa ato ang speaker karon. Good morning, Pastor. Good morning sa Good tanan. morning. Good morning. Maayong aga, mga kauturan. Okay. Just natin gamay na katunan. My task today is to introduce our speaker, one of our youth leaders in Bahan Seventh Adventist Church, na tao ni adtong December 22, 2004. Ang iyang edad siya karon og 19 years old. Ang iyang papa si Marlon Miranda, iyang mother si Joanne Lagumbay. Unya nag-eskwela siya sa atong tulunghaan sa Butuan City Mission Academy sa iyang elementary. O gihuman sab niya iyang high school sa atong gihapong tulunghaan sa Northeastern Mindanao Academy sa Los Angeles, Butuan City. Nag-senior high school siya sa usa sa mga university dinhi sa Caraga, ang gitawag og Caraga State University. Unya diha po siya nag-proceed sa iyang college sa pagkakaron. Ang iyang course nga gikuha is psychology. Second year na siya sa pagkakaron. Unya usap ang atong batan kanatong speaker karon is passer siya sa civil service professional bisan sa estudyante pa siya. Unya usa ni siya kadasig namo nga leader din sa Bahan Seventh Adventist Church. Former Butuan Riverside District Adventist Youth Organization President. O daghan pa iyang mga nagian nga leadership. So atong ihatag ang panahon sa atong speaker sa pagkakaron, si Sister Johanna Blaze Molina or Jabi. Maayong buntag mga kaigsuonan. Maayong buntag. O bisan pa man ako ang inyong bisita karon, ako mong gina-welcome sa to ang morning worship or morning devotional karon nga kabuntagon. Yeah. So ma-pressure ko mga kaigsuonan kay ang akong nahibal-an nga Ilonggo kay perti katikalon mo Maura na akong nahibal-an. Bisan good morning, di ko kabalo. Pero bisan pa man sa language barrier nga nakaron, hinaot makasabot ra mo sa akong inistoryahan. And at the same time, pulong man ni sa Ginoo atong ginahisgutan. So dili ra sayon nga sabto ng ato ang mensahe karon nga kabuntagon. Before ko magpadayon mga kaigsunan, ako sang i-share ang akong screen para sa akong presentation karon nga kabuntagon.
So hinaot maklaro ra mga kaigsuonan. Okay na. Okay. So again, maayong buntag o welcome sa to ang dawn worship or karon dawn worship nato karon nga kabuntagon. Mapasalamaton na sab kita sa Ginoo mga kaigsuonan kay anya na sab kita sa ani nga takna nga nakamata karon sa sayo sa kabuntagon. So also mga kaigsuonan, I am very honored and at the same time very blessed nga ako ang inyong na speaker karon nga kabuntagon despite naman mga kaigsuonan sa ako ang age nga mga akong katubang karon mga pastor, mga elders sa lahi nga mission, sa lahi nga conference. Nagpagkabasa gyud ako nga Negros Occidental ba ni mga kaigsuonan na Negros Occidental Mindoro. Ana ko nga hala Ilonggo gid ni sila kay taga Kuan, taga Negros nga na kay nampo ko'y friend nga Ilonggo. So despite pa man ana mga kaigsuonan, no, thankful gihapon ta nga niabot ta ani nga opportunity and at the same time nakatipok ta bisan pa man virtual lang ni mga kaigsuonan. Before ko magpadayon, ako mong gihangyo sa pagpangduko sa inyong mga ulo alang sa pagampo, magampo sa ta before ta magtuon sa pulong sa Ginoo. Labing balaan dalaygon silimbahon, langiton amahan, Ginoo kami mapasalamaton Lord sa tanang panalangin ni gihatag nga kanamo. Kami mapasalamaton Lord sa imong pag-guide, pag-ubad kanamo sa pag-extend sa mong makinabuhi until this very moment. Ginoo samtang ako share sa imong pulong nga sa uban, tabangi ako, anoint my lips as I speak your words today. Thank you Jesus for answered prayers in Christ's name I pray. Amen. So ang akong titulo sa akong mensahe mga kaigsuonan is the continual recipients to give continually or sa Binisaya pa ang makanunayong magdadawat muhatag kanunay. So pasalamat ra pud ko mga kaigsuonan kay ang akong gibasean sa akong PPT kay katong English version. So Bisaya ra ang title mga kaigsuonan pero the rest sa PPT halos English na gyud. So dili ra tayo kaayo ta lisod. So karon mga kaigsuonan ang ato ang mensahe, of course murag every Tuesday and Thursday man ni nato ginabuhat ni nga morning worship. Gikan ni siya sa Councils on Stewardship nga libro mga kaigsuonan. Chapter 2, subtopic mao ni siya ang akong subtopic mga kaigsuonan. So, let me start my sermon karon nga kabuntagon mga kaigsuonan or message with a question. Kanusa man ta muundang sa pagpanghatag? Or when will we stop giving? Kamo mga kaigsuonan, nakahuna-huna ba mo nga murag kapoy naman manghatag karon, murag muundang sa ta sa pagpanghatag. Nakapangutana ba mo ana sa inyong mga kaugalingon mga kaigsuonan? Apan ang Councils on Stewardship naghatag og tubag sa atua kung kanus agid ay ta muundang sa paghatag or muundang bagid ta sa paghatag. So, when the heavenly benefactor, what do you mean by benefactor mga kaigsuonan? Or ang atong heavenly giver, which is walay lain kundili si Jesus Christ, ceases to give to us or wala na siya nahatag or wala siya nahatag sa tua, then we may be excused. That is the only time mga kaigsuonan nga ma-excuse ta kay mismo kita wala naman tayo nadawatan or wala naman tayo nadawatan, so meaning wala na tayo na-share sa uban. Pero ang pangutana karon mga kaigsuonan, kanus aman miundang og hatag ang langit nun nga manghahatag sa atua. Kanus aman siya last wala nag-bless sa inyo ha. No, medyo negative na pangutana mga kaigsuonan. Kanus aman wala naghatag ang Ginoo sa imong mga kaigsuonan. Pero grabe ka positive ang tubang mga kaigsuonan kay never gyud walay time nga wala gyud naghatag ang Ginoo sa tuwa mga kaigsuonan. I know natin nagkadaiyang mga answered prayers and I know lahi gyud tag-answered prayers mga kaigsuonan. Apan naabag gyud time sa panahon nato diri sa kalibutan nga wala nakahatag or God is unable to give us something that we need. Di ba wala gyud mga kaigsuonan? And hinaot nga dili lang ako ang nakasinati apan kitang tanan diri akaron mga kaigsuonan. As we are continually receiving the blessings of God, so are we to be continually giving. Nice kay nga statement mga kaigsuonan. Kanang permi magid po nila mo madunggan sa amo ang campaign sa paglibot diri sa Tibok Mindanao nga
kanang na-illustration dito mga kaigsunan niya, gihatagan tagduha ka kamot. Ang isa sa pagtawat, ang isa sa paghatag. So as we are continually receiving the blessings of God, samtang kita nagadawat or samtang kita nagadawat sa panalangin sa Ginoo, so are we to be continually giving. Kita po dapat magkanunayong maghatag ngadto sa uban. Kaya wala man daw tagihataga, wala man daw tagihimo nga banga mga kaigsunan, or we are not cistern made nga para lang for storing or para lang sa pag-store sa mga blessings. Apan naagi daw tay channel sa ilalom nato nga ato ang ihatag atong mga panalangin nga nadawat gikan sa Ginoo. So sa unsa man di ay nga mga pamaagi ta mga makadawat og kanang blessing sa Ginoo mga kaigsuonan. Indeed, God blesses us in so many ways mga kaigsuonan. Lahi-lahi. Nga unya pud taod-taon mga kaigsuonan, mag-share ko sa akong testimony mahitungod sa sa ako ang pagkapiniyalan o sa mga panalangin sa Ginoo nga gikan ako. But mag-start sa ta or mag-focus sa ta sa mensahe nga gikan sa counsels and stewardship. Number 1 mga kaigsuonan, He spreads our tables with food. When was the last time mga kaigsuonan nga nagkaon mo? Di ba kagabi eh? Siguro ang uban sa inyo karon mga kaigsuonan nakakaon nagpandesal dira no? Apan ang akong point mga kaigsuonan, ang Ginoo kanunay nagabless sa ato. He spreads our tables with food. Kanus man siya wala naghatag sa inyo ang pagkaon mga kaigsuonan. Siguro nga bisan pa man sa atong kalisod, naagi blessing, naagi kanang blessings in disguise nga tingala na lang ta nga walang wala ta, pero kanang tingala na lang bitaw ta nga naagi ma-provide niya something ang Ginoo sa ato. No? And also mga kaigsuonan, ikaduha, He gives us peaceful and refreshing sleep. No, kanang mga basic needs nga gipanghatag sa Ginoo sa ato. Ikaduha kaning pagkatulong mga kaigsuonan. Siguro mga kaigsuonan, dili ka makatulog og tarong kung daghan kay trabahoon. No, isa na mga kaigsuonan. Ikaduha, di po ka katulog kung wala kay trabahoon. No? Kuyaw kaining mga tao mga kaigsuonan kay mabalak ka kung daghay trabahoon, mabalak ka pod kung walay trabahoon. So yung anak ginama kaigsuonan, in order to survive, kailangan dito mag-work. Pero nganong na gi-emphasize man gid dali ang mga kaigsuonan, He gives us peaceful and refreshing sleep. Usahay man gid sa ato ang mga kaigsuonan, daghan sa ato karon nga gihatagag trabaho sa Ginoo, apan dili nakabalo mo pahulay. Kaya naman, hunahuna na permi, mo trabaho ko para daghan kay kwarta, mo trabaho ko para ingani. Ang uban pa mga kaigsuonan, daghan na kay kwarta, mo nang dili nakatulog, kay magsige nagbantay sa ilang kwarta. No? Ang uban po sa ito mga kaigsuonan, kay mo nang dili makatulog og tarong, kay tungod sa mga sakit o mga balatian ng ilang endure, mo nang dili sila makatulog tarong. Mo nang we are very blessed mga kaigsuonan, bisan pa man di ay sa gagmay nga mga butang, sama sa pagkatulog sa pagmata sa sayo sa kabuntagon. Usa na day na nga kadako nga panalangin ni gihatag sa ato. Gihatag sa Ginoo sa ato. Katulo mga kaigsuonan, weekly, He brings to us the Sabbath. So, kani mga kaigsuonan, one of kanang rest lang gihapon, types of rest nga gihatag sa Ginoo. No? Kanus man ta mga kaigsuonan nagreklamo nga naa na ang Sabbath. Mga kaigsuonan actually kanang kuan man gyud ko nagdako sa Kristohanong panimalay kay wala man daw na born again sa Seventh-day Adventist. So nagdako ko sa Kristohanong panimalay. Naana to mga kaigsuonan nga every Saturday mosimba gid mga kaigsuonan kay mao man gid ang atong practice. At first mga kaigsuonan no, as young as I am, naana ko nga kapoy man sige simba sa Sabado kay sige ra kog adto sa simbahan. Mo na ko gunahon ang mga kaigsuonan kay tapulan ko mato simbahan bisag doon ra kaayo kay kapuyan ko mumatag sayo. Pero na-realize na ko mga kaigsuonan no, along the years, labi na karon college na ko nga. Unsa gid ay kadako, unsa ka importante ang pagsimba mga kaigsuonan kay kung naana gid ay ka sa real world, kung mamatngon na gid ay ka sa kanang katotohanan ng mga kaigsuonan, ma-realize nimo nga kapoy gid ang kalibutan, mo nang kailangan ginimo og rest, especially spiritual rest mga kaigsuonan. Labi nag ma-surround ka sa mga people nga dili nimo kaparehang religion, grabe gid kalahi ang impact mga kaigsuonan, unlike anang mga
ang mga kaigsuonan nato nga nagtrabaho sa ilahang palibot kay mga Adventista. Pero kung dili magtotoo po ang imong kauban mga kaigsuonan, lahi ra gid mga kaigsuonan, nagid sa imo ang pressure everyday nga ma-share gid nimo ang pulong sa Ginoo, makita gid nila ang Christ-like attitude sa imong diraa sa inyong palibot. So grabe siya kapoy mga kaigsuonan, at the same time fulfilling mo nang grabe ko ka-thankful na karon mga kaigsuonan, lahi na gid ako pag-appreciate sa Sabbath karon. And also, isa din niya siya ka-blessing din sa Ginoo mga kaigsuonan no ang Sabbath. Kay gihatag man gini niya sa tuwa, no? And also second to the last, He has given us His word to be lamp to our feet and a light to our path. Also this mga kaigsuonan, na-realize na ko kung unsa ka-importante ang word of God. Nga, kanang bitaw at times nga grabe ka bugat sa mga gibati, usagyod ka comforter ang Bible mga kaigsuonan. Usagyod ka kahayag diri sa kalibutan ang Bible. And I hope nga we should read our Bible more often mga kaigsuonan. Lastly, above all else is the infinite gift of God's dear Son, through whom all others blessings for this life and for the life to come. No, wala ta diri ang mga kaigsuonan karon kung wala gihatag sa Ginoo ang iyahang only begotten Son para mag-sacrifice para sa ato ang mga kaigsuonan. So no, dapat we should be thankful ana nga mga butang. Bisan pa man usahay mga kaigsuonan, makalimtan nato nga ma-appreciate ng mga small and little things apan dapat magpasalamaton ta sa Ginoo. Surely, goodness and mercy attend us at every step. So mga kaigsuonan, ang kamaayo ug ang mercy sa Ginoo ani agid sa atoa samtang kita nagalakaw diri sa kalibutan. So unsa may atong angay nga buhaton mga kaigsuonan para maka-give back to dira sa Ginoo? No? Dili lamang ta iuli sa Dios nga matinumano ng atong mga ikapulo nga iyang giangkon nga iyang kaugalingon. Apan kita kinahanglan magadala sa iyang tipiganan usa ka pasidungog ingon nga usa ka halad sa pagpasalamat. Ganahan kay kuan nga statement mga kaigsuonan. Okay. Wala lang niya gi-emphasize nga we should return our tithes, no? Gi-emphasize gid sa ilalo mga kaigsuonan nga kita usab maghatag og pagpasidungog nga isip usa ka halad mga kaigsuonan sa pagpasalamat, no? Wala gid kalimtan ang halad mga kaigsuonan, di ba? Mga ka-COP, no? Nalimtan na ako sa introduction. Mga ka-COP. Naanggid permi mga kaigsuonan kung asa ang tithes, naagi dito ang offering, no? Apan dili lang po daw sa ingon sa monetary gifts or monetary nga offering atong mahatag, as well as ang pagpasinugog or pag-ila nga siya ang atong creator and redeemer nga makahatag og pagpasalamat dira sa Ginoo. So, let us with joyful hearts bring to our Creator the first fruits of all His bounties, our choicest possessions, and our best and holiest service. So, makatatong mensahe karon mga kaigsuonan nga nag-entitled Continual Recipients to Give Continually, or sa binisya pa, ang makanunayong magdadawat muhatag sa kanunay. So, ang karon mga kaigsuonan, this part of my message or sermon is my personal testimony ng mga kaigsuonan. So, ako nang i-close ng ako ang screen. So, karon mga kaigsuonan, mag-share ko sa ako ang testimony, no? Short testimony lang ni mga kaigsuonan kay gamay raman po na akong time niya sa ako karon. So, napaila-ila naman ko mga kaigsuonan ay ang Javi Molina, sa gayon pa ni Tito man ako siya. I am 19 years old and karon mag-share ko sa ako ang personal testimony kung unsa ka maayo ang Ginoo sa ako ang mga kaigsuonan all throughout the years. So, nakoy guide question mga kaigsuonan, so para dili kayo libog sabto na akong testimony karon. So, kanusa ko nag-start sa paghatag sa ako ang pag-practice ako ang COP. So, kung nakadungog na mo sa amo ang presentation, sa amo ang Faithful Steward nga presentation mga kaigsuonan, 2018 nag-start ang amo ang mga elder sa pag-share ani nga mensahe. So, ako mga kaigsuonan at 2018 na-adapt po dahil nako ang maong nga mensahe mga kaigsuonan.
Kung mangutana mo sa ako, what is the reason nga nung gi-adapt na ko ang COP mga kaigsunan? Mga kaigsunan, to be honest, dili ko moingon ha nga, dili na ko ni sugarcoat ang akong answer. Wala ako nagsugod sa COP tungod kay ako ang giila. Ayaw ni ninyo itanaw nga negative mga kaigsunan. Nga wala na ko na ila ang Ginoo nga siya nga creator, unlike karon nga pagka-emphasize. Akong gi-adapt ang COP mga kaigsunan tungod kay bata pa ko ato. Mura bitaw mga kaigsunan sa sayon nga istorya, basta bata pa, dali gyud makagrasp sa information mga kaigsunan. And ang information nga akong nakuha ato is only, ang akong nasabtan that time is, muhatag ko sa akong tithes, as well as muhatag ko sa akong systematic na giving na 10% mga kaigsunan. Pero that time mga kaigsunan, wala gid sa huna-huna nga unsay impact nga mahatag sa akong tithes, unsay mahatag sa akong offering, unsay effects ani sa tibuok nga kalibutan. Nihatag lang ko mga kaigsunan, kinakasabot ko nga muhatag ko. And at the same time, by the guidance sa akong mga tita o tito nga, naghatag man sila. So, more bitaw ako po dato mga kaigsunan nga, musunod ko kung unsa akong nakita sa uban. Ang anak gid ako ang kuan mga kaigsunan nga naghatag ko. So, naghatag ko sa ako ang 10% nga tithes and 10% nga offering mga kaigsunan. Dili gid ko maulaw mga kaigsunan sa pag-ingon sa inyo nga. Sa ako ang paghatag og tithes mga kaigsunan, ang ako ara yung balon sa una sa high school ko is 60 pesos. 20 pesos mga kaigsunan kay back and forth pa man to ako ang pag-commute. 20 pesos sa pagpadulong sa eskwelahan, 20 pesos sa pagpauli. So nana ko'y gasto mo 40 pesos. So ang ako ang ginakuan o offering ato og tithes mga kaigsunan, ang 20 pesos nga allowance gyud nako kanang intended para sa akong pagkaon. So nakoy 2 pesos nga tithes mga kaigsunan, napo ko'y 2 pesos nga offering ng mga kaigsunan. So imagine ninyo mga kaigsunan, 16 pesos na lang ako ang balon everyday. Pero kato nga tayo mga kaigsunan, no, wa man pug ko nagniwang, wa man pug ko naluya atong panahon na, ambot niya nung nasustain naman po na ako ang akong 16 pesos nga balon. No, mapasalamaton gyapon ko sa Ginoo kay nagahapoy allowance. Despite naman mga kaigsunan mo, hunahunaon ninyo kung unsa kagamay ang 2 pesos na offering, no? Kung makaingon mo nga, estudyante pa man ko ato nga time, pwede naman tana na ko ibulsa ang 4 pesos mga kaigsunan. Pero gipili gyud nako sa pag-practice ato nga time. So kato nga time mga kaigsunan, ang ako ang yung tithes per kanang kasagaran gid kay mao ra man gid ang balon everyday 20 pesos. So 2 pesos times 5 is nara koy 10 pesos nga tithes and 10 pesos nga offering ato mga kaigsunan. So along the years ga-practice gyud ko ato, no? Ga-practice. So karon man gyud mga kaigsunan, ang tao kung ako pud maminaw ani nga testimony mga kaigsunan, gusto gyud nato permi sa resulta. Wala tagahon-hon kung unsa ang mga struggles along the way sa pag-practice diin. Pero para sa ako mga kaigsunan, kung mangutana mo, doon na ba struggle nga ako na sinatian samtang nag-start ko ani nga COP. Musulti ko sa tinuod mga kaigsunan, wala gid ko naglisod sa pag-adapt ani tungod kay bata lagi ko ato mga kaigsunan, dali ra nga makatunan. Kay wala man koy lain nga dili pareha ng mga tigulang mga kaigsunan or mga older people nga kung tudluan nimong ing-ani mo supak gid kay na naman sila personal nga mga conviction nila nga dili ing-ani dapat ing-ani. Pero ako ato nga time mga kaigsunan no, go with the flow, mura kog sponge mga kaigsunan ba nga. Kung unsay ibutang, no, ako rang masunod ang katong information. So, karon mga kaigsunan, ato ta sa testimony na gyud. Sa kanang ginaingon pa sa akong mga friends no nga suki gid ako og mga entrance exam mga kaigsunan kay atong after high school na ako mga kaigsunan no, sa after pag-practice kay grade 9 man ko nag-practice atong mga kaigsunan. Dugay-dugay na gid pod, taon-taon na. Pag after grade 10 mga kaigsunan, kaya naman tayo senior high school nga ginatawag, nag-try kong take sa mga nag-try kong take og entrance exam diri sa State University sa mga kaigsunan doon ra pod sa Amoa. Ni try ko mga kaigsunan kay para mo explore ko during ang my senior high. Lahi na po niya school mo transfer ko. So ato nga tayo mga kaigsunan, nag-apply na ko for entrance exam. Ug sa dihang mga kaigsunan, grabe gyud ka swerte. Kay grabe gyud ka extend sa akong entrance exam mga kaigsunan, kinaabtan ko COVID.
So ato nga tayo mga kaigsunan, bibo ka ay diri kay ang mga tao mura nang nangaunsa taga adlaw makadungog yun mo kanta kay mag-worship ang mga tao kusog kay mga tingog ting anak mga kaigsunan. And also everyday gin mga kaigsunan ato nga time nga despite pa man na lockdown ni sa COVID, every worship good ginaampo nako nga Lord hinaot nga kanang makapasar ko sa entrance exam sa SU. Pero kadto nga tayo mga kaigsunan ako rin yung gi-share to sa ako ang family members kay kanang bitong for me gid mga kaigsunan basta mga exam is kanang dili na ko siya gina big deal mura na siya kanang wala lang kanang passive lang sa ko ang ning ana. So ato nga tayo mga kaigsunan kanang COVID man gyud wala koy mabuhat kun dili maghulat niya na nagay ko sa ko galingon niya murag dili man yata ko pa examon sa Ginoo kay COVID naman wala gyud koy chance nga mo take na. Pero at June murag 2020 mga kaigsunan tingalan June 8, 2020 kadumdum ko sa date. Tingalan mi kay ni text sa mo makigsunan kay uban man mi sa best friend ni take sa exam. Mo take sa exam. Ni text sa mo ang kanang we are the last batch to take the exam. So naami opportunity to take the exam, just come to the campus. Unya tayo may makigsunan duol ra man ang campus. So gigrab na ko ang opportunity makigsunan. Despite pa man sa anxiety nga kanang ang COVID lagi nga na makapraning na ba gid puto nga tayo mga kaigsunan. Apan nagtake po ko sa courage mga kaigsunan. Kini ana gid ko sa Ginoo nga Lord, pasudla lang gid ko, patay ka lang gid ko. And also mga kaigsunan nakadumdum gid ko sa promise. Nagpromise gid po ko sa Ginoo mga kaigsunan nga. Kaya ako amang giusudlan if ever makapasar ko is dili siya Adventist nga tulunghaan mga kaigsunan. So new environment gid siya. Ni ana ko sa Ginoo nga Lord pasudla lang ko and tabangi ko nga mahimong suga sa akong mga classmate. Ana gidto nga term mga kaigsunan no binata nga ampo. Tabangi ko nga mahimo kong suga sa akong mga classmate. Tuod man mga kaigsunan ni ato mi sa campus mer napulo na lang mi nag-take ato sa mao nga exam ang uban tag 30 kada batch. Napulo na lang gid mi. And ang ako ang kataanan kay mga kaigsunan kay pagtanaw na mo sa palibot sa akong best friend, kami raman duha Seventh-day Adventist ato nag-take nga time. Sila kay nagdala og ingani kabaga nga mga reviewer, mga kaigsunan sige rag scan samtang naghulat. Kami dito sa akong best friend ang among gidala Bible ra gyud kay mao nang among naanad nga practice nga magdala gid mig Bible every time na ami mga anak mga exams mga kaigsunan. So before the exam nagampo gid mi nga day ampo sa ta. Nagpray mi mga kaigsunan. So tuon man nga after ato makigsunan, wala mi nag-expect nga napay positive nga moabot. But thankfully mga kaigsunan, nakapasar din mi sa mga exam. Actually, tulo mi nakasulod dito sa mga tulunghaan nga mga Seventh-day Adventist. In what ways man ko nahimong suga mga kaigsunan? Diretso na lang, dili na nako deeper down pa akong experience nila. Nahimo kong suga mga kaigsunan in a way nga ni-stand ko from the very first start. Na naging ko sila nga I am a Seventh-day Adventist. Dili ko maka-join sa itong mga meetings or mga classes during Friday sa gabi and as well as Saturday mga kaigsunan. Though wala may schedule every weekends, apan dili man gin mawala ang mga makeup classes mga kaigsunan. One time mga kaigsunan, nag-chat ang among teacher nga magpa-makeup class siya during anang Saturday. And then, wala na ko nag-online mga kaigsuunan kay simba naman. So, dili na kay ko mag-cellphone, dili na ko mag-Facebook basta Sabado. Ato nga tayo mga kaigsuunan, pag backgrade na ako sa GC, humana sila klase ato. Na-appreciate yun ako kayo ang mga classmate mga kaigsuunan. Kaya mention yun nila sa mong GC nga. Ma'am, si Molina, si Vestal o si Corpin, dili sila maka-attend sa moong nga klase kay Sabado, kay simba nila. So, in ato nga paagi mga kaigsunan, makatestify gid ko nga, nahimo ko nga suga dito sa mga eskwelahan. Kaya nailamang ko mga kaigsunan, nailhan ang among religion just by simply standing on our faith mga kaigsunan. So, tuod man, padayon ta sa maong nga journey kay senior high pa man. Ni-graduate ko nga senior high mga kaigsunan, no? Pag senior high mga kaigsunan, as a student nga kanang gatipid ra pud mga kaigsunan, ang ako yung unang gihuna-huna, mo take gid kong mga entrance exam sa mga state university diri sa Mindanao.
So tuod man ni take sa CSU, sa CMU, dira sa Bukidnon o sa MSU sa illegal. To make the long story short mga kaigsuunan, no? Buotan kaayo ang Ginoo kay gipapasar gyud ko niya sa mao nga eskwelahan, sa mao nga mga eskwelahan. Kung ang uban estudyante karon mga kaigsuunan naglisod kung asa mo eskwela nga libre. Ako mga kaigsuunan gipanalanginan ko sa Ginoo daghan nga eskwelahan nga kapilian. Ing anak kabuotan ang Ginoo sa ako mga kaigsuunan. And na-realize na ako mga kaigsuunan no nga kung wala ako nagmatinumanon sa kung 2 pesos nga tithes o 2 pesos nga offering, wala siguro ko niya gipanalanginan aning usa ka dako nga panalangin nga for 4 years walay bayaran ng akong ginikanan nga tuition mga kaigsuunan. So ing anak kadako nga panalangin ang ako ang sinati karon. And tuon man mga kaigsuunan ako gyud gipadayon ang promise sa Ginoo nga Ginoo himo ako nga suga diri sa mao nga tulunghaan. Kay bisan pa man sa ako ang mga karon mga kaigsuunan sa akong college days, ang Ginoo kanunay nga nagpanalangin kinako. Kay bisan pa man sa at the very first start ako nag-introduce nga Seventh-day Adventist ko mga kaigsuunan. Pag magchika-chika ko sa mga classmate mo, moingon din na sila permi nga. Di ba Seventh-day Adventist man ka job ing ana? So, nailahan ako nilang mga kaigsuunan nga Seventh-day Adventist. So, tuon man mga kaigsuunan, na napoy struggle nga niabot sulod sa akong eskwelahan. Sa akong eskwelahan karon. Nami teacher mga kaigsuunan nga kanang terror gyud known as terror teacher mga kaigsuunan. Tingala mi kay ang ihang klase man tana kay Tuesday ug Friday alas 10 sa buntag padulong alas 12 sa udto. Pero magpa-quiz na siya mga kaigsuunan alas 9 sa gabi. Ang anak ka struggle kay online quiz man siya. Kay para daw lagi dili lang ing ana. Ang kami mga kaigsuunan nga Seventh-day Adventist na apektuhan tungod upat mi kabuok na sulod sa classroom. Naapektuhan mi mga kaigsuunan kay maapektuhan ang among Friday night. So tuon man mga kaigsuunan giduol na mo siya. Ato nga time mga kaigsuunan kay istorya gid mig masinsinan. Ang among isa ka classmate mga nag-strong na gid siya kay siya nga sir na ay kuan sa deep ed nga ing ani I mean sa kanang kasi tawaning kanang letter ka dili patikon ang mga Seventh-day Adventist para dili ma-compromise ang among mga faith mga kaigsuunan. Tuon man kay gahi lagi to nga teacher. Giingnan pa mi mga kaigsuunan mao gid toy pinaka sa akong tibuok college years nga na-test gid akong faith mga kaigsuunan. Giingnan ra mi mga kaigsuunan nga. Sala ba di ay nang pag-take og quiz nga dili man mumupatay og tawo ana. Kanus-a man na sala ang pag-take sa quiz ga inyoha man ang pag-eskwela, makatabang man sa inyo pa. Giingnan pa gini mga kaigsuunan niya. For 10 minutes, i-offer sa ninyo sa ako ang time nga mag-take mo quiz. Nga naman daig pag humagsimba, o pag humag-quiz mo, simba mo. Giingnan mi mga kaigsuunan, kami gid ato nga. Kahilakon na mi mga kaigsuunan. So tuon man mga kaigsuunan kay ato nga time kay emotionally vulnerable gid ko kay kadug-unon ako ato mga kaigsuunan ni ana gid ko sir. Sir, dili gid pwede sir kay mo simba gina namo. Kailangan gid mi nga mo simba unya hatag anak ko nga ang akong word ato kay hatagi mi consideration sir nga mo take mi sa lahi nga adlaw. Ato nga time mga kaigsuunan mo walk out na tana si sir. Tingala man siya. Okay, I will give you consideration na siya mga kaigsuunan. So tuon man na-move ang akong quiz sa Saturday evening so 9 p.m. to 9:10 p.m. mga kaigsuunan. So another blessing na pud sa ako ang mga kaigsuunan niya gihatagan mi niya ato nga panalangin despite pa man nga grabe ka struggle ato nga time apan ang Ginoo kanunay nga nag-uban kanamo. Lastly mga kaigsuunan, no? Sa giyon palagi nila sa akong mga classmates nga suki gid ako anong mga exam. Ato nga time mga kaigsuunan, kung kabalo mo kadungog man ng civil service exam, ni try kog apply mga kaigsuunan. Tuod man, anag ko sa Ginoo na pon nga Lord, kung maka-apply ko ano nga exam para gyud sa ako So, tuod man naka-apply ko, but wala ko nagstorya gyud sa akong parents, sa akong family. Ko ana few friends ra akong gistoryahan ato. Tapos mga kaigsuunan, the time has come nga kanang hapit ng exam. Dira pun nga daghay activities sulod sa simbahan. Kay una ato mga kaigsuunan, diri sa NAM, gabuhat may friendship camping every year.
nahimo pa gid ko nga facilitator mga kaigsunan, and grabe siya kabugat nga task. Kaya na ako yung mga non-70 Adventist nga ginadala or unit nga ginadala-dala. So ako silang ginatabangan nga anak. Tuon man mga kaigsuunan, ang panalangin sa Ginoo kanunay nga anaa, no, nakabaptize mi og pipila ka mga batan-on, and karon mga kaigsuunan makita gihapon gyud nako ang akong ka-unit nga uban nako sa pagsimba karon. Ikaduha mga kaigsuunan, naghimo og katong youth congress dito sa MVC, no, katong nga congress daw kay nga congress. So ana ingit ko sa Ginoo nga, Lord, di naguro ko kapasar kay grabe na ako ka-busy, wala na ko'y time mo study. Apan, tingala man ko mga kaigsuunan, kay gikugihan ko mag-study for 1 week, nag-study ko as in lulun nag-study sa online. Tuon man mga kaigsuunan, dili gid dapat na ako iingon sa akong family nga kanang mutake ko sa mga exam. Pero ana ko paggabi nga magpaampo gyud ko sa ila ha. So nagpaampo ko sa ila, gipaapil ako sa ilang mga prayers nga. Tita, tito, mo take ko sa civil service exam. Kanang tabangin ko sa pag-ampo nga hinaot makapasar ko. Sila nga, sige, sige. Tapos timing po mga kaigsunan, pagkaugma, kay layo-layo man gid ang ako ang exam center. Timing kay si tita mo anto sa kanang airport. So nisabay na lang po ko mga kaigsunan ni anto po ko sa airport. I mean, nagpahatod ko dito sa akong testing center kay doon naman sa airport. So tuod man mga kaigsunan, pasalamat ra pud ko kay ni storya ko sa mga titag-tito nga mutay ko sa exam kay kanang gatagan po ko nilang pang paniudto. So shout out, thank you sa inyo ha. So mama, nag-take ko mga kaigsunan, and katawanan kayo kay ako pa yung pinakalas na humad sa exam. And then na-pressure gid ko mga kaigsunan kay pag abot na ako sa testing center, mga tigulang na gid halos ang akong mga kauban. So murag ako ra gyud kanang pinaka-youngest dito nga sa amo ang classroom. So sa pag-take na ako mga kaigsunan ako nga, thy will be done, Lord. Ikaw na bahala. Tuon man, after 3 months, nigawas ang result, and luckily, nakapasar na po mga kaigsunan. So at that time, kay nakabalo naman po ng mga kaigsuunan, sige ra silang inga, grabe Bino, nakapasar ka sa exam, bata pa kay ka. And ako ato mga kaigsunan, kanang mura bitaw, take lang, mura bitaw nga, wailingaw, mo take lang sa exam. Wala ko kabalo mga kaigsunan, grabe dahil siya kadako ang opportunity nga gihatag sa ako. Kay civil service, dako na dahil na nga level nga exam mga kaigsunan. And to think nga professional level pa nga ako napasaran. So ano ko sa Ginoo nga, Lord, despite pa man sa akong kabata, no, wala gid ay nag-matter ang blessing sa Ginoo kung unsa ka katigulang. Despite pa man sa akong kabata, Lord, ani agid ka kanunay sa ako, nakig-uban sa ako. So, tuon man mga kaigsuunan, dili lang po ko personally na panalanginan aning COP. Apan, kaming tanan mga kaigsuunan, sulod sa simbahan na panalanginan yun. I will share kaning experience, last experience mga kaigsuunan niya. Tungod sa COP, grabe kadako nga panalangin ang gihatag sa Ginoo. Una mga kaigsuunan, na ay time nga nag-train me for SYL or Senior Youth Leadership or CYLC dito sa Nama. Tibuok mga kaigsunan, unom ka AY leaders sulod sa simbahan, gipadala dito para matrain may mga kaigsunan. At the same time, tanan na po mga batanon, 30 ka batanon or more or less 30 ka batanon, gipadala dito sa MVC mga kaigsunan itong Congress na hugingong tagaina. All expenses paid, shouldered by the local church fund. Ay anak ka powerful ang ihatag nga panalangin sa Ginoo sa mua. So mo nang karon mga kaigsunan, gi-encourage ta mo nga halos mga older na magin mo sa ako apan wala naglimit ang Ginoo mga kaigsunan nga despite pa man sa tong edad, wala siya naglimit nga kanang tukuan bitaw kanang ihagit ta nga mo try ani mga kaigsunan. So karon bisan pa man mas bata ako sa inyo mga kaigsunan, kung kinsa pa tong wala pa naka-practice sa paghatag sa ilahang mga offering, ato nang i-try practice mga kaigsunan. Para ang Ginoo pud mo panalangin sa tua. Mo ato siyang sulayan mga kaigsunan. So sa mga sama pud sa ako mga kaigsunan nga nag-practice na, atong ipadayon ang paghatag, ang pag-uli sa atong mga tithes, and as well as sa paghatag sa atong systematic na offering mga kaigsunan. So, despite naman sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo, anaagid gihapon ang mga challenges mga kaigsunan. Apan dili ta maluya kay ang Ginoo mo panalangin gyud sa ato.
walay adlaw nga muhatag ang Ginoo sa tuwa. So sa ganyan pa, as God give us continually, we should always give back also to people continually and as well as to God, mga kaigsunan. So I hope nga kamo na panalanginan sa kung gamay nga mensahe karon nga kabuntagon, may buntag o may God bless us all. Amen. Amen, amen. Sister Javi Molina, our speaker this morning from Bataan Church, a youth leader. And nalipay ta sa iyang message or testimony karong buntaga. So, muhatag ta og gamay nga reflection, mga kauturan, mga kaigsuonan sa message ni Sister Molina. Sir Bacolod, Yes. inangway ko galit nalalawag na kanina si Sister Sheila, siya sa mahatag sa aton sa reflection. So, Sister Javi Molina, pila na ka-person karon Sister Javi si imuhang COP? Aghatag kog 10% pastor sa ko ang overall. Okay. Thank you. Praise God. So as you notice nga ang atong speakers gikan sa Bataan Church, Bataan Church, nakaibalo naman ta nga is COP Friendly Church. Kung ano siya, klase-klase ng atong mga speakers na ay gikan sa mga elders nato, na atay professional, na atay mga speaker nato nga kanina ang simpulang ilang palangitan-an sa ilang panginabuhi, naapod tay atong mga public servant nga speaker o karon ang atong speaker representing the sector of the youth, no, sa ato ang church. So that maayo ta og gamay nga reflection. Una kay Sister Sheila Bolivar Nicolas gikan sa distrito ni Pastor Kasiple sa EB Magalona Victorious District, Pastor Lawrence Gilaran from Escalante District, prepare Pastor Philip D. from Magallanes District, Pastor Chris John Alberante from English Church sa C.V. Ramos Avenue, 7th Adventist Church or back, Bacolod Adventist Center. O ngayon po ta og message si Pastor Jibil Simba, ni Pastor Dahonan. Welcome Pastor LD Bakilabat, ang atong presidente sa Negros Oriental Secure Mission nga nag-join nato karon. Sister Sheila, ang imong reflection abi no sa message kag sa testimony sa atong speaker karon nga aga. Lihog unmute ang imong mic para mabatian ka. Harad as talong. Yan, mute lang. Wala pa. Yan, mute siguro imong mic, Sister Shea. Hara. Okay na, hara na. Good morning everyone, especially ang mga naka-join sa Zoom meeting natin sining aga. Yes, good morning. Morning. So, God is so good to everyone, no? Especially those who acknowledge siya ang aton creator and a loving father. Sa aton speaker, young as she is, she was already giving her tithes and offerings in spite of being a student. She was able to give wholeheartedly. She was a light in a way that she made known that she is a Seventh-day Adventist and can't attend Saturday classes. But in spite of COVID, she passed all entrance exams in different universities. She bargained with her teachers for her Sabbath exams. She even passed the civil service examinations. God has been so good to her. So mga kauturan, wala sang imposible sa Ginoo if we continue to be a loyal servant, loyal stewards,
sa iyang buluhaton, no? So even nga bata pa siya compared sa iban, yet she is so blessed and God is so good to her. Thank you Sister She sa imong reflection sa testimony sang aton speaker karon nga aga, Sister Javi, being EU salin sa iyang pagka bata, yan ang gianadaan yang kaugalingon sa pagka matutong pagka matinud-anon sa iyang gugma sa Ginoo sa pag-uli sa bahin sa Dios o sa iyang halad, no? 10%. So karon we will hear from Pastor Lawrence Gilaran ang imuhang reflection sa message of testimony ni Sir Javi. Pastor Lawrence. Wala siya. Ito ta kay Pastor Christian. Almirante from BAC, Bacolod Adventist Church. Brother Ray Herios. Brother Ray, ang ibong reflection sa message ni Sister Javi. Isa ka maayong aga sa katanan. Sister Javi, thank you very much for the wonderful, inspiring message nga imong ihatag sa amon, experience nimo. Isa masiling ko, ang pagkami manatud-on importante katama nga magdulong ini sa aton nga magmainuswagon kita hindi lamang sa physical, mag-increase aton nga pagtuo sa aton nga Ginoo. At the same time, magdulong ini sa pagka matinumanon. Nakita naton sa kalamaron, naghimo siya sa mga buluhaton ini nga sa pagkilala kung ano kadako kag ano kagamanan sang Ginoo. Tinatag niya ang iyang mga consider naton na ang iyang income, ang iyang ang iyang allowance gin-sacrifice siya for the purpose of showing to God nga nangin maayo ang Dios sa iya ginuli iya. Kag ang Dios man nagmangin maayo sa iya sa tanan sa madamo nga pamaagi. So ang Dios gid wala nagauntat sa iya pagbubo sa iya pagpamayo sa sadto mga matinumanon niya mga katawan. Amen, amen. Amen. Prepare Pastor Philip. Okay, Pastor Lawrence, sara ka na. Sit up ang mic dara. Okay, ang ibang reflection, please. Thank you. Okay. Morning everyone. We praise God for very inspiring testimonies. Even at a very young age, we are all witnesses of God's goodness. As long as we make Him first in our lives, no, He never left us. He never left Ma'am Javi, and God was with her always. Talagsaon na lang katama ang mga mirakulo sa sining mga panahon, especially when we compare it to Bible times. But ang kanami lang is her story is a living testimony that Amen. ang promise ang Ginoo nga He will never leave us, but instead He will be with us until the end. So thank you for sharing. Very inspirational testimony, especially to the young people. Keep it up and keep inspiring others. God bless. Amen. So walay limit na siya to the usefulness of one nga magpagamit siyang kaugalingon sa buluhaton o sa buhat sa Ginoo. Pastor Philip D, imuhang mga comments or reflection mo da sa aton nga speaker si Bong. Agas tanan.
Thank you gid Ma'am Jabi sa on gapagamit ka sa Ginoo. Bisan ano ang imo nga edad. Mangin dako ka nga mensahe para sa tanan. Yes. Inspirasyon. At the same time experiensyahan mo ang kaayos ang Ginoo. Kag mangin halos successful gid ang imong mga endeavors kung ang Ginoo pod nimo. Ang una guro pastor. Amen. Amen. Thank you gid. We thank you sa inyong mga reflections sa atong ginaklalid sa atong pastor Pastor Unle ba wari siya. Pati anta ang aton mga scholars da sa Cebu do tapos naman guro ang mga pag-antos da o be pati anta. Yes, gapon do nag kuan nga for mga upod kay siyempre damo ka begin kuan from mga 9 o'clock gabi nakapasa naman kami sa amon nga project kag karon ipangamuyo lang may exam na kami kag naka daw hindi mo ko kabatas kay di mamati kay daw gina itik makita kun maka oo daw party sa CUP kay di daw mo gina ang kanami gid kay Ma'am Jabi ang aton reflection na kanami as what they have said nga sa piyak sang iya kabatan-on iya gid ginauna ang Ginoo kag ginapasidunggan ang Ginoo therefore ang Ginoo man nagpasidungog sa iya nabatyagan nako ng iyang suffering nga biskan na gamay na lang ang nabilin para sa iya o sa gihapon instead nga ibakalya pa tani to Dios o kun anano pa agogo abi pero di mudo una gid ang Ginoo. Amen. Wow, kagrabe gid. So akon ipunto nga ang suffering pag-suffer kita upod sa Ginoo amat-amat man ka kita niya nga ginabatak no. So amo ina nga sige lang mga kauturan patsagon ginaton ang pagpakamaayo ang mirakulo kay man ginatistingan ng kita sang Ginoo noy. So Amen. sa piyak diri kami gid pasalamat sa gihapon sa aton mga administrator, aton nga mga directors kami gid nagapangamuyo sa inyong tanan mga kauturan. So hopefully maga-exam kami and later on maga-travel naman kami pauli dira para mag-atubang sa mga hilikoton sa distrito. Excited naman kami nga mag-promote sang COP ba si Pastor Arcaliana di ko nagatuon sa nagayumyuhom kay willing gid siya nga maghatag man maghatag testimonya. So may mga plano naman siya sa distrito nga may mga pilot churches naman siya no. Upod sa kay Pastor Arcaliana, upod sa kay Pastor Brent Blando, Pastor Jobert Arus, Pastor Ezekiel Aluhipan, kag Pastor Delbert Hintapanan, kami nagasiling diri give God first. Amen. Sa matahom nga refleksyon kamustada sa atong nga mga scholar sa Cebu. Isa ka bulan kay isa raman ang sweldo. Nahurot sa isa ka semana. We would like to acknowledge Pastor Jibel Siba, our SSD Stewardship Ministries Director. Your words, Pastor Siba, for us this morning. Mayong aga, mga patid, mga kauturan. Dalay ko ng Ginoo kay Jabi ang iyang experience sa younger as he was, dili lang tama, is not enough to profess our faith, but above all to show, by action. You can imagine nga mga young people stand like Daniel, a modern Daniel na sila. Ang mga they did not compromise akamatuoran sa eskwelahan, sa bisag asa ilaha. Ibutang they stand before God and they did not compromise the truth. Sa
nakadungog ko na ihang testimony nga first yun 2-3 years ago. Grabe ang nag-eskwela pa siya no sa high school. Nakita nato ang progress, the maturity in the spirituality, in her spirituality, not only sa iyang pagtuo, tanan the whole life aspect of life, that is steward, as a steward. And she practices the principle of stewardship, put God first in her life. So may God bless mga young people. We are praying and we hope and praying more and more young people like her, and because she put God first. Salamat, Pastor Herbert. Thank you so much, Pastor Jibel Simpa. Yes, that's true. So ato gyud sugdan nga i-trainingon ang atong mga kabataan, atong mga youth kay syempre they are now the church and the future of our church, and they are now the leaders and the future leader of our church. So depende na karon, no? So thank you so much, Pastor Jibel Simba. Now we come to Pastor Joy Cantela for his reflection bahin sa message o testimony ni Sister Jabi. Pastor Joy, take your time. Maayong buntag sa tanan. Thank you, Pastor Heber Bacolod niya. Yes. Salamat po, Sister Jabi. Bless your heart. Salamat kayo sa imong experience. I was thrilled sa mga analogy ba nga gamit ni Sister Jabi. Dili basta-basta magbuhag mga entrance exams, and you pass most importantly sa mga entrance exam at the same time civil service exam. There was one thing that you use as an analogy kaning atong duha ka kamot ba. Na-touch ko, I was just listening. But I can't help but express this reflection nga. Katong pag-ingon nimo nga natay duha ka kamot, tanang usang kamot para na mudawat, ang usang kamot para muhatag. Akong na-analyze nga kining duha ka kamot kuani siya mo kanang part of human anatomy nga mo ni naghatag og balance sa tao. Kung usa ka kamot, way angay ang tawo. Kung wa poy kamot, musamot nagigway angay ang tao. So kanang imong analogy sa Jabi, as I reflected nga ang makaangayan day sa tao kung balance atong kinabuhi nga gusto ta mo dawat unya lipay pud na kay muhatag. So I really appreciate that analogy, and that would for me it completes life serving the Lord. Duha ka kamot, ang usa handa nga modawat, ang usa malipayong muhatag. So God bless. Salamat kayo. Well, very nice reflection, Pastor Joy. Igo yun, tumpak yun sa mensahe. We acknowledge the presence of our team Gugma nga nag-support o nag-back up din nato si Sister September Joyce Manaban, ang atong head elder, Elder Jonah, Elder Serrano, Elder Sam Bihing, o of course si Brother Adrian Habagat. Your comment please, Elder Adrian. Pwede ka katag reflection from NCMC. All right, take your time. Okay, good morning, Pastor Riverno. Good morning dia sa tanan. Pastor Jibel, salamat kayo. Si Ma'am Jabi Molena, thank you so much sa imo ang mensahe nindot kayo. Tama ginay mong gaingon, Pastor Joy, no, nga ang isa ka kamot mo receive murag kuan siya ba? Kana siyang analogy. Dili gid ay pwede nga ato lang i-keep it. So, yung mura siya muna gitawag nga give and take. You will receive and you will give. You will give, you will receive. Usahan nimo pag-receive, kung wala man nimo gi-give kay mura man gipundo, no? So muna nga ang Dios kanato ato buhi nga Dios nagahatag kanato kanunay. Problema lang nato tawo kay abot atong pagbati nga pagkatawo nga wala na nato gi-share kay ato nang gi-stop sa ato kay nga naman naa ang selfishness, paghinayang sa panang uban nina pagkadalo. So muna nga dili pwede nga ingon ana kay nga naman tama na gingon ni Pastor Joy o atong gingon ni Ma'am Jabi nga kuan siya systematic, no, unsaon pagka systematic kung dili ing ana ang atong sistema muna nga we will give more and more muna nga atong promotion sa COP 10% or more, COP for Christ we will go. So para diri gikan sa Mindanao, habagat COP promoters, good morning sa tanan, Pastor Bear, and have a nice day.
Unmute, Pastor, unmute. Pastor Bacolod, unmute ka. Pastor Bacolod, unmute. Hindi mabatian, Pastor Bacolod. Nakamute ka. Thank you so much, Brother Adrian. Si Carl Mugamta na unya ha. Pastor Jonathan Moralia from East Visayan Conference sa imuhang reflection. Wala na siya. Pastor Moralia. We will send to our very own President Pastor Galanza ang imong reflection para sa aton nga mga young people kag sa message testimony ni Javi this morning. Pastor Galanza and Pastor Loriezo. That order. Ngayong aga sa tanan, alin diri sa aton subakulod, amon ginakalipay nga magpamati sa mga testimonies. Salamat kayo, Sister Javi, sa imong nga testimony. Tuod gina nga kung aton nga himuon ang aton nga commitment sa Ginoo, sunod-sunod gid ang blessings nga magaabot sa aton. And we believe that there are many people naga-experience na sinakaron tungod sa influence nga ginahatag sa aton nga mga kauturan nga nagahimo sa ilang nga commitment. And so bisan gani diri sa aton sa Bacolod, kung inyo nakita subong kadamo na gid sang na kadawat sa mga pagpakamaayo. Kaya ga-enjoy ko magtanaw sa aton nga morning devotional tungod kay gadamo kag nagadamo kita. So muna ang blessings nga kita nagapamati sa mga testimonies nga kaangay sini kita man nagauswag sa aton nga personal nga mga commitment sa Ginoo. So thank you kaayo Sister Javi sa imong message sa sining aga kag sa tanan mga kauturan nga ari diri. God bless sa aton tanan. Amen. Thank you, Pastor President, Pastor Jofon Galanza, for that very encouraging reflection para sa aton tanan nga aga. Pastor Even, imong reflection sa karon nga aga? Yes, Pastor. Mayong buntag, mayong aga sa tanan. Salamat, Sister Javi, sa imong mensahe kag sa imong testimonies donggan namo nabatian sa subong aga. I just want to take this opportunity, Pastor, sa iyang slide kaina may ara apat ka mga butang kung paano ang Ginoo nagpakamaayo sa tagsa sa aton sa madamo nga mga bagay kag ina na experience na ni Sister Javi based sa iya nga testimony. Ang una dira, he spreads our tables with food. Wow. Bisan pa sa iyang bisan pa sa siya estudyante pa, wala yaging kalipatan ang Ginoo sa pagbahin. Kag ang Ginoo wala man nagpabaya sa iya. Iya gihapon ginpakamaayo ang pangabuhi, ang pagkapamatan-on ni Sister Javi. He gives us peaceful and refreshing sleep. Iya man na experiencehan ilabi na gid ang ikatatlo, which is the weekly Sabbath nga iya gin enjoy. May mga pagpanghangkat nga nag-abot sa iya, examination, and yet she stand firms sa iya nga ginatuohan ang pagkabalaan sang adlaw nga inugpahuway. And lastly, mga ka-COP, the word nga iya gin tipigan nga amo ang nagiya sa iya pagpanlakaton bilang pa sa iya mga nga pagkalamaharon. So ina siya isa ka pagpadasig sa aton tanan that in so many ways God blesses His people. Good morning. Good morning. Unmute, Pastor. Unmute. Kalipat. Wow. Thank you, Pastor Evan Loriezo, our very own treasurer sa atong conference, a very supportive treasurer. Just for your information, ang ato ang Zoom, gi-upgrade nato ni siya, pwede ka pasunod diri. Even as more as bisan 500 ka mga participants, no, nga pwede makasulod diri sa aton nga platform. So invite more people to join us.
Brother Boy Balinya, naga-drive Canada, kamusta? Regards na halong lang gid. O kunya si Brad Samuel. Brad Samuel, gikan ni sa imong comment, Brad? Thank you, Gikan ni sa Kalamba? From Tagum City. From Tagum City. Kaya ang Tagum karon, grabe na ilang si UP karon nga kwan. Partner isa sa Team Gugma. Brad Sam, imuhang kwan diha. Gamay nga mensahe. Salamat. First time ko nagsulod sa NOC. First time ngayon. So we're preparing for our travel to Cagayan. Pabiyahe may ko to Cagayan, mag-attend sa dito sa NCMC nga educational stewardship. So naga-prepare may sa kong wife for our travel padulong sa Cagayan City. So last week me ka attend because flood there is Tagum City. Kaya Davao lampas tao yung tubig. Kami nakarating sa Jimenez. So ngayon mukhang okay na. Okay na. Wala na iba. Okay na. Wala lunok diya. Makadayon agad mo sa Cagayan karon kay last week wala ko makadayon sa Jimenez. So wala mi nakadayon sa Jimenez tungod sa flood. Pero karon murag itugot na gyud si Ginoo nga makaabot na gyud mi dito sa Cagayan City. With Team Gugma. Team Gugma. Part naman ka sa Team Gugma. Okay. Thank you kayo, Brad Sam. Sir Linda, nagpuntag dyan mo. Kabisita po dire sa espirituhanong pagpamisita sa laing platform gikan ni Pastor Gapapas ni Ana po dinhi sa MUA sa NOC. Espirituhanong pagpamisita. Okay. Elder Mateo, abi ang imong kwandira gikan sa Tupig Southern Mindanao Mission gamay refleksyon. Salamat kayo. Minaw ko sa imong mensahe kanina. Salamat. Kita daw niya. Sige, Pastor Sibat, mo ato pa ganito ginsi-imsi, maamping sa inyong biyahe. Okay. Thank you. Elder Mateo, imong mensahe nga refleksyon imo. Mayang aga pastor. Nga gada. Sa ating mga Ilonggo, ating mga Cebuano man. Kaya na nadula kay ang internet sang smart na dula nagbalhin ko sa globe. So ang akong dira nga mahatag Brother Mateo. Ang akong nga refleksyon pastor nga mahatag kay Ma'am Javi Molina, bata pa siya, no? Ang mahatag ko dira mo nga isa siya ka batanon tungod kay 19 years old. May prayerful siya nga attitude, no? Faith and trust. Kaya ang iya concept permi ng thy will be done, no? Kay kung tanawon mo ang kinabuhi sang batanon, daw vulnerable na sila sa temptation, labi na sa backsliding. Kaya mo na mga edad nga na experience taman nga dira nga edad daw madali ang backsliding sa mga batanon. Pero sa iya tungod sang iya tungod sa COP kay nagasunod siya, no? Although wala pa siya kaintindi pero ginsunod niya ba tong iya nga naintindihan. Amo lang to sa iya pero sa ulihi makita mo nga ang panalangin nag-abot. Amo na nga sa pihak experience with us diri give God first. So inid ako nga pagpakamayo sa aton subong nga mga Kristohanon kay kung gusto gid magkita magpalangit aton gid sundon kung ano ang dapat nga ginalatag sang aton prinsipyo sa iglesia, sa aton fundamental beliefs. Bilang mga tigulang sa iglesia sa dugay nga panahon, basi balang madisgrasya hindi ta makakadto sa langit.
Tamo na nga salamat siya nga spiritual journey na nag-abot sa aton, na hinaot pa hindi ta magsalig kumo kay pastor ta, tigulang ta o ano pa man, kung di nga aton gid nga bantayan ang aton nga mga pagginawi nga masubay kung ano ang ginlatag sang Ginoo sa aton para wala problema. So sini kay Jabi dako ining inspirasyon sa mga batan-on tani kung makasulod kita tani diri sa ining pagpakamaayos banag-banag, maintindihan tagid. Iba gitong nagahatag lang ta sang COP nga waay kita naga-attend sini, pero kung maka-attend ta maintindihan tagid sing madalom. Kag ini magahatag man sa aton sing kaligon. So salamat kay Ma'am Jabi nga ginpakita sang Ginoo ang iya pagpakamayo sa tanan nga exam, nakapasa siya. So mo na akon masiling pastor kag mayong aga sa tanan. Okay, damo kita salamat Elder Mateo gikan dira sa Tupi, Southern Mindanao Mission. Atong gina-recognize ang presence atong pinangga nga presidente sa atong union sa Central Philippine Union Conference, Pastor Joel Barliso. Maayong buntag, Pastor. Siya makita ako joining us. Pastor Barleso, our CPUC president, is also joining us this morning. Yes, good morning. Daghang salamat. Thank you, Pastor. Thank you, Rudy, sa pagpadala mo sa link. Daghang salamat. Thank you. Thank you. Kisa pa'y kuan, muhatag og reflection sa message ni Jabi. Open ta karon. Sister Lomin Hadja from what church? Brother, Pastor Ray Gonzalez, imo nga kuan reflection from the South sa Negros Occidental Conference. Alright. Wala na sa mahatag sang refleksyon sa Pastor Inalim. Basi may refleksyon ka dira. Pastor Peter. Refleksyon mo kaya namati kagi daling kina sa message kag testimony ni Jabi. Mayong buntag. Mayong buntag sa tanan. Okay lang, signal bakod. Bation lang pastor akong tingog. Bation kayo. Imo refleksyon kaya daw namati kay daling kina pagsugod ni Sister Jabi. Yang message ini nga aga na nagapakita nga all things is possible with God, nothing is impossible as long as ihatag natin ang iyasang Ginoo kag itugyan naton ang tanan sa Ginoo, ang Ginoo gigili magapakamaayo sa aton, like kay Sister Jabi nga naguli siya sang para sa Ginoo ang tanan nga gin-desire sang iya nga tagipusoon ginahatag sa Ginoo because correct. Iya ang Ginoo sa matag adlaw, even ang iyang sincerity, ang iyang faithfulness, wala gid iya in buyan angin siya nga matutog sa Ginoo. I hope na ini katuto magapadayon kag samtang nagadugay nga bisan sa iyang pagkabata, isa siya kadako nga inspirasyon tanan nga mga pamatan-on. May mga pamatan-on kita nga diri ang mangin pareha sa iya kag siguro mangin mainuswago ng aton nga iglesia. Sa liwat, good morning. Kabay ang Diyos magapakamayo. Salamat, Pastor Inalim. We have a speaker now this morning. Maingon tag isa ka maayo pod nga example sa faithfulness for our young people. There is no excuse nga kung mutindog ka, mubarog ka, then faithful ka sa imong relationship sa Ginoo. Just like in the case of Jabi, halin pa sa iyang pagabata hangtod karon, gi-practice niya ang faithfulness sa Ginoo, ang iyang pag-uli sa kapulo, ang 10% or more nga pag-practice niya sa COP giving. O makita na to nga grabe ka strong ang iyang faith sa Ginoo. Wala gid siya nag-give in bisan unsa nga compromise sa iyang pagtuo. So I think we have to encourage our young people also to attend our platform kay kini dili lang ni siya pang adult ba, dili na siya pang tigulang lang, kundi kini siya para sa atong mga batan-on sab
O para sa atong mga kabataan nga ato silang maidukan, matudloan daan nga while they are young sa pagkamatinud-anon dira sa Ginoo, especially in giving God what belongs to Him through tithes and the giving of abundance nga halad na to COP 10% or more. Kay samtang arita sila nga kalibutan, nagapaabot sa pagbalik sa Ginoo, mapadali naton ang iya pagbalik, pinaagi sa aton pagkamatutom, maabot sa minsay sa maayong balita, ang bisan diin nga dapit sa kalibutan, kag samtang aton handong magpauli na ta sa atong langitnon nga puloy-anan, maghapit kita anay sa ipan nga aton sila pahibaluon. Kay ang tatlo ka mga manugtunda, kita na nga mga kauturan, mga membro sa iglesia ang ginrepresentahan ini nga magpahibalo ngadto sa ubang mga katauhan. Right? So anybody who would want to give, open ang atong platform. Pastor Hebel, mayong aga. Brother Boy, kamusta? Abi hatag ang imong nga mga paino-ino kag mga pagpamalandong sa mga pulong ni Sister Javi kaina. Brother Boy, balin kani sa makilala Central Church sa North Cotabato? North Cotabato, Pastor. Ari na siyang sulod sa aton platform kay speaker tani siya pila kadlaw dire kay gwapo ning testimonyo niya. Okay, imo pingakwan nga mga pag-reflectar sa mga mensahe kay ni Javi. Pastor, magpa-enroll ko dire sa inyong platform. Wani siya ng extension ni siya sang ben nga eskwelahan ni Pastor Kapapas dito. Enroll ka. Welcome kita. Okay, mayong aga sa tanan. Mayong aga. May gusto lang kong pod nga ipaabot sa reflection sa kay misay ni Sister Javi. Sa Mateo 5:45 nagasiling dira nga ang pagpakamaayo sa Ginoo sa mga maayo at sa mga daotan ara na permi. Pero ang pinakamaayong pagpakamaayo sa Ginoo didto gid sa iyang mga matinumanon nga mga katawhan. Wow. Gani ang aton nga pagka Kristohanon so nga siling nga nakadawat sang kamatuoran, dapat nga kita nga makristohanon mahimo kita nga suga, mahimo nga matinumanon, mahimo nga manggihatagon pag-uli sa halad kag ikapulo. Kay para nga ang panalangin sa Ginoo permanente nga magaabot sa mga tawo nga matinumanon kag nahigugma sa bulaton sa atong Ginoo. Og nagapanginaot ko nga kita nga ari sa mga platform karon nga nagapamati sa mga mensahe permi nga makapadasig, makapaligon sa atong pag-alagad sa Ginoo, dili naton pagkalipatan ang saad sa Ginoo. Kay kung nagapakamayo sa Ginoo sa mga maayo kag sa dili maayo, mas labing na gid sa nagamatinumanon ang pagpakamayo sa Ginoo ara pirmi sa matag isa sa aton. Amo lang, Pastor. Salamat, Brother Boy. Regular gini nga reader ni kuan ba? Ni Pastor Kapapas. Kabalo gali ka magilunggo. Ilunggo magali siya. No, thank you so much. Thank you so much for that reflection. Sister Suset, paborite, basi may arak ka nga ihatag refleksyon. Nagyan ka opportunity. Brother Boy, kapangamusta diri mga budansa diri sa Hinigaran. Kilala ikaw nila, Sister Ellen, kaiban pa diri. Okay. Salamat. Okay, so that sa atong thoughts nga pagpanapos, don't think of the things you didn't get after praying. Think of the countless blessings God gave you without asking. Ellen. Okay, na si Carl niya. Kaya kung wala na yung ko hatag reflection, mo countdown na si Carl. Alright.
Talde nagkanta no. Kung wala na yung matag reflection, and I'm inviting you once again next week on Tuesday and Thursday. Nagyapon tayo mga speakers na nabilin gikan sa Baan Church. So welcome gihapon ta sa atong platform dito sa kang Pastor Jibel, Pastor Kapapas. Nga pwede na ko gihapon i-share sa atong mga GC, sa mga taga-NOC, kaya ato din hit, Tuesday ug Thursday raman, apan dito speakers sa platform sa atong main COP University, adlaw-adlaw man to, kada buntag man to siya. So everyone is welcome to be in that platform, and then balik po tayo diri pag Tuesday ug Thursday sa platform sa NOC. Daghang salamat sa atong mga administrators, Pastor Jofon Galanza, our President, Pastor Brendo Caros, our Executive Secretary, Pastor Ebenezer Loriez Jr., our Treasurer, o ang ako makubalan nga mga directors, members sa ATCOM o sa EXICOM, tarang mga pastors, mga members o atong mga ka-extension Luzon, Visayas o Mindanao. Daghang salamat Pastor Jebel Simba, Pastor Kapapas o sa atong team Gugpa, sa leadership ni Elder Jonald Serrano. Daghang salamat sa inyong pagduyog karon sa ato ang pagpakamaayo sa pamanagpanag. Give God first. Magsinggit. Experience with us. Countdown na ka. Experience with us. Dar tayo makasay mo na karak gali. Occidental. Makanta na ta. Countdown na call. 4, Makanta na ta daw. 3, Makanta na ta. 2, Kanta pa. 1. Good morning sa tanan. See you tomorrow. Experience with Kanta pa. us. Wala From kanta. Live sa paper motors. Experience with us. Bye-bye. Experience with Good us. morning. Good morning. Thank you, guys. Good morning, Pastor Jibel. Good morning. Thank you everyone. Ang iba naman Thank you, sir. Yeah, boy. Good morning. Bye everyone. God bless everyone. Next week, see you Thank you, tomorrow. Pastor Jibel. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Sir Adrian. Kita tawag ba dito sa platform ni Pastor Kapapas, matag-adlaw, and then Tuesday and God Thursday. bless everyone. NOC. God bless. Bye-bye. God bless Good morning. everyone. Thank you. Bye-bye, Pastor. Berniso, Bye-bye sa tanan. Good Lodi, thank you so morning. much for joining us today. Thank you sa mga taga CPUC, Ma'am Dadet, for publishing our platform sa atong MISPA o sa atong CPUC nga publication online. Thank you. God bless everyone. Pastor Charles, thank you. Pastor Golpan, Yes, Pastor, good morning. thank you for joining us today. God bless everyone. Bye-bye.